Magandang araw sa inyo mga idol. Meron po tayong magandang topic sa video ito. At itong topic na ito ay nakafocus po sa mga cash buyers. Kayo po ba ay pabili ng bagong sasakyan? Cash buying po ba kayo? Anong unit yan? Pag-usapan natin yung mga units na medyo mahirap bilhin dahil may mahabang pila. Mahirap bilhin dahil may mga kondisyones. May ex-deal o sabihin nating may pinipiling transaksyon. Gusto in-house financing. Gusto may additional na ganito. Kailangan mo itong bayaran. Kailangan mo itong bilhin. Etc. etc. Yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Kaya kung interesado po kayong malaman ang sistema po ng pagbili po ng cash, stay tuned po mga ka-idol. Nang sa ganon makatulong po ito before po kayo bumili ng bagong sasakyan, regardless kung anong brand po yan mga ka-idol. Okay? Before that, ito muna. Konting patalastas lang idol. Kayo po ba ay pabili ng bagong sasakyan? O di kaya second hand na sasakyan? Gusto ninyo in-house financing? O di kaya bank PO na lang, nang sa ganon makababa ako pagdating sa interest? O mas maganda, mag-cash na lang ako. Pero ayaw kong pumila ng pagkahaba-haba at allergic ako sa top up o add-ons. O mag second hand na lang ako. Nang sa ganon mas makatipid-tipid ako. Pero gusto kong makasecure na goods ang sasakyan. Good running condition. Kumpleto ang papel. Walang alarma. At gusto kong malaking diskwento. Nako, kung ako sa inyo, magpakonsulta na kayo, magpa-advise na kayo kay The Car Loan Expert. Nang sa ganon, hindi po masayang ang inyong oras. Masecure po ninyo kung kayo po ba ay approvable o hindi. Gusto nyong malaman kung bakit po kayo na-decline. May tama kayo sa CMAP, Replibin, ano yung mga dapat gawin during CI, paano sumagot, ano expectation ng bangko kung sakaling magkaroon ng ocular CI. Diba? Gusto ninyong mag-reapply dahil nahatakan na kayo dati. If I were you, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Nang sa ganon, mabigyan ko po kayo ng good advice at sulit ang inyong oras. O, follow na idol! Okay, listen up mga ka-idol. Importante itong ating pag-uusapan. Panoorin ninyo hanggang matapos, nang sa ganun magkaroon po kayo ng idea before po kayo bumili ng bagong sasakyan. So, ano-anong transaksyon ba ang priority ng ating dealership sakaling bibili po tayo ng bagong sasakyan? Una is in-house financing. Bakit in-house? Of course, kailangan pong kumita ng ating company. Second is, kailangan din pong kumita ng ahente. Nang sa ganon, worth po ang kanilang pagod. But, depende sa unit na bibilhin mo. Okay? Kung yan ay medyo mahirap, mahaba ang pila, kakaunti lang ang allocations, definitely priority po ng kasa is in-house financing. Again, not all units. Depende po yan sa unit at anong brand po ang bibilhin mo. Okay? Second is cash. Siyempre kapag cash, nandiyan na kagad yung pera. Magagamit na kagad nila pambili po ng panibagong sasakyan. Third is bank PO. Kung saan po kayong bangko na approve at ipi-PO na lang sa dealership. But not all. Depende po yan sa deal. No? Yung kondisyones po ng bangko sa dealership. Sometimes mas priority po ang fleet PO. Company, anong pangalan ng company, gaano kalaki, gaano karami ang binibili, gaano ka-frequent sila bumibili. Sometimes yun ang mas priority compared sa bank PO. Bakit? Dahil binimaintain po nila ang relationship dito sa mga company nito. Kaya mas priority po ang fleet PO compared to bank PO. Ang bank PO ay ini-entertain na lang kapag talagang
hindi mabenta ang sasakyan or maraming available units. Ngayon, ang tanong ng ating mga viewers, mga followers, Sir George, matagal na akong suki ng dealership na ito. Halos lahat ng sasakyan ko dito ko na binili. Bakit ganito, ganon? Napaka-unfair naman na kung saan kursunada kong bumili ng ganitong klaseng variant. Although mahaba ang pila, pero bakit hindi nila ako pinagbigyan? Bakit ayaw nilang tanggapin ang aking cash? May pambayad naman ako at suki naman nila ako. Yun ang malaking issues, mga ka-idol. At bakit ganito? May mga ex-deal pa. Kailangan ko bayaran to, diba? Na which pwede naman libre. Kailangan ko pang bumili ng ganito or top up na ganito. Bakit ganito? Bakit ganito ang lengguwahe? Itong tradisyon na ito, mga ka-idol, ay noon pa. Na which hindi po basta-bastang kinikwento ng mga ahente o sinasabi ng mga ahente kung kani-kaninong mga kliyente. Dahil ito ay napaka-secret na ng dealership na wherein pinoprotektahan po nila ang kanilang income at allocations. So meaning, kapag ang unit mo ay hindi binigay through cash purchase, well, wag ka na magtaka. Dahil ang ibig sabihin po niyan ay ang unit mo ay one of the golden unit or hot car sa loob ng kasa. Meaning, kaunti ang allocation, mahaba ang pila, pinipili po ang transaksyon. At dyan po palaging nananalo si The Car Loan Expert. Yan yung word na sinasabi ng inyong mga ahente na may bidding po kasi sa loob Yun ang pinaka-simple word to identify na may mahabang pila, may bidding. Bakit may bidding? Dahil tinitignan po ng ating managers kung sino yung may pinaka-highest income. Kapag ikaw ay pumila ng cash or bank PO at yung unit na yan ay kaunti ang allocations, kumbaga isa or dalawang unit or tatlong unit lang every month, wag ka na magtaka. Pinipili na ang customer pagdating dyan. Okay? Kahit suki ka pa, idol. Unless kung ikaw ay one of the top government officials, baka mabigyan ka ng special allocation. At ang mag-a-allocate po sa iyo ay ang mismong planta. Pero kung ikaw ay isa sa mga ordinaryong tao o ordinaryong milyonaryo na bibili po ng ganyang klaseng sasakyan, huwag ka na magtaka, idol. Definitely kasama ka sa pipila. Okay? Malaki ang reservations, walang commitment pagdating sa allocation, kung kailan darating, anong kulay ang darating, walang ganun. Pero kapag in-house financing yan, name it, basta't may kita ang company at nag-agree ka sa ex-deal na bayaran mo itong mga ganito, bayaran mo insurance, bayaran mo chattel, bayaran mo LTO, magpatin ka ng worth ganito, 50,000, bumili ka ng ganitong klaseng accessories or bumili ka ng isang kotse, baka manalo ka nga. Pero kung ang hanap mo ay all in, naku, malabo ka pa sa sabaw ng puset. Kung ikaw ay cash buyer at marami kang hinihinging libre, mas malabo ka pa sa sabaw ng puset, baka kanal ka na, idol. Paano kung bank PO ka tapos marami kang hinihingi, baka burak ka na. Yun ang totoo, mga ka-idol. Okay? So, kung sakaling bibili ka ng unit na yan at sa tingin mo medyo mahaba ang pila, magtanong-tanong ka na muna sa iyong ahente kung makakakuha ka ba o hindi. At kung sakaling gusto mo mag-place ng reservation, okay? Make sure na hindi ka nagmamadali na ipa-refund din yan. At kung sakaling kursunada mo talaga ang unit na yan, mag-reserve ka
sa iba't ibang branches. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas maganda mag-scout ka sa bandang probinsya. Nang sa ganon, mas malaki ang chance na makakuha ka. Pero pag dito sa Metro Manila, naku, sobrang labo mo mga ka-idol, lalo na kung hindi ka in-house financing. Kaya yung mga customers na sobrang yaman at medyo, sabihin mo na, kuripot, talagang doon sila dadaan sa point na maghahanap ng kakilala, kaibigan sa loob ng dealership o may-ari ng dealership. Nang sa ganon ay makakuha ng unit. But hindi yan ganun ka-guaranteed ba ka-idol? Dahil may po yan, may sistema po yan sa loob ng dealership. At si The Car Loan Expert lang ang may alam kung paano yan gagalawan. Okay? Kaya kung ikaw ay naghahanap ng unit na pinipilahan na yan, gusto mong makakuha agad, nako, pa-advise ka kay The Car Loan Expert. Guaranteed yan, idol. Magkakatotoo ang unit na kursonada mo, makukuha mo. Kasi yung mga unit na yan ay may mahabang litanya at seremonya. Okay? So yan mga ka-idol, first priority is in-house financing, second is cash, third is bank PO or fleet PO, and bahala na. Basta hindi po yan applied to all units. Depende po yan sa variant na magkukursonadahan mo. Dahil hindi po lahat ng variant applicable po yan. Kapag marami ang unit, walang problema. Kahit anong klaseng transaksyon, tumatanggap. Pero kapag mahirap ang unit at naamoy mo na kahit saang dealership ka pumunta, walang available, alam mo na, huwag ka na magtaka. In-house financing at kailangan meron kang reservation at kailangan dapat approve ka. Or else. Okay? So, thank you for watching this video mga ka-idol. And I hope i-subscribe po ninyo ang aking channel. I-share po ninyo sa inyong family members, sa inyong friends. Nang sa ganon, pakatulong po tayo before po sila bumili ng bagong sasakyan. At doon sa mga gusto bumili po na second hand na sasakyan, mag-message po kayo sa akin. At baka meron naman ako available sa akin inventaryo. Or kung gusto po ninyo ipabenta sa akin ang inyong second hand na sasakyan, why not? Let's sell it in a good price. The price that you want. Okay, thank you for watching.